Last week po guys ay na-invite tayo uli doon sa Isuzu EDSA. Kasi po available na ngayon yung 2025 edition ng Isuzu MU-X. Nagagawan po natin ng full review sa next episode. Pero today, ang ikukwento ko po sa inyo ay yung pong napagkwentuhan namin nung very friendly Isuzu Inteco Director na si Mr. Ranvin Harina. Kasi guys, napagkwentuhan namin doon kung paano ba nakilala ang Isuzu dito sa Pilipinas as matibay, very reliable, and versatile na automotive brand. So, alam nyo ba guys na yung Isuzu Inteco sa may EDSA, kung saan ako nagpunta, yan po ay ang pinakauna at saka nag-pioneer ng Isuzu dealerships dito sa Pilipinas. 1963 po yan noong itinatag ni Mr. Antonio Harina na lolo ng friend natin na si Sir Ranvin. Pero hindi pa po Isuzu Inteco ang tawag dyan noon kasi ang pangalan po niya noon ay Far East Motor Corporation. Pagdating po ng 1968, pinalitan nila yan at tinawag na po yung Industrial and Transport Equipment Incorporated or Inteco for short. Diyan po inassemble at dinistribute ang mga pinakaunang Isuzu vehicles dito sa Pilipinas. Kaya lang guys, nung mga panahon na yon, hindi pa ganon kakilala ang Isuzu, lalo dito sa atin. Kasi guys, masikat noon yung mga western brands na galing sa Amerika o kaya naman sa Europe. Tapos noong mga panahon po na yon, medyo hesitant pa ang mga Pilipino na bumili ng Japanese brand. Kasi alam niyo naman, nanggaling tayo sa World War II kung saan nakalaban natin ang mga Japanese. Pero hindi po dyan nagpatinag ang Inteco. Tuloy lang po sila sa pag-promote ng Isuzu vehicles, especially yung mga trucks. At nagbunga naman po yung perseverance nila. Kasi starting 1965 ay sinubukan po ng mga barons of Negros Occidental at saka ng mga logging magnates ng Mindanao, ng mga Isuzu TD50 dump trucks at saka TD70 cargo trucks. At napahanga po sila noong lakas at saka tibay ng mga Isuzu trucks. Ginamit po nila yan sa paghakot ng mga tubo, lumber, at iba pang mga mabibigat na cargo. Dahil dyan, unti-unting tinalo ng Isuzu yung mga kakompetensya nilang western brands. At napansin po yan ng pinakamalaking automotive company noon, which is General Motors. Kaya ang ginawa po ng GM ay ginamit nila yung kanilang resources at saka influensya para makipag-joint venture sa Isuzu Japan mismo. Na tinanggap naman po ng Isuzu Japan kasi malaking bagay po sa kanila yon. Doon na po kasi nag-start na makapagdala ng mga Isuzu vehicles sa Amerika. Kaya marami pong mga Isuzu na sasakyan doon tulad ng kotse, pick-up, trucks, pero ang brand ay GM. Kaya lang guys, lumakas man ang benta ng Isuzu dahil nakakapagdala na sila sa Amerika. Ang naging epekto naman po niyan dito sa Pilipinas ay nahinto yung agreement between Isuzu Motors Japan at saka ng Inteco. Tapos ang nangyari pa, na-establish ngayon ang General Motors Pilipinas. Sila na ngayon ang nag-take over sa assembling at marketing ng lahat ng Isuzu vehicles dito sa atin. Pero as a compromise, inappoint naman nila ang Inteco na maging isa sa mga dealers nila. At yan po ay nangyari noong 1975. Pero dahil sa expert na ang Inteco pagdating sa Isuzu, lumakas ng gusto ang distribution ng mga Isuzu vehicles dito sa atin. Especially yung mga trucks at saka mga buses. Noong 1978, nakapagbenta ang Inteco ng 170 Isuzu trucks. 235 naman ang naibenta nila noong 1979. Pagpasok po ng 1980 hanggang 1982, ay nagmi-minimum na po sila ng 250 units ng trucks at saka buses na naibebenta. Tapos pagdating po ng 1983, tumalon yung sales nila, naging 874 units. At 569 po dyan ay puro mga trucks at saka bus. The rest naman po ay mga passenger cars. So doon po sa mga nagtatanong sa akin at nagwa-wonder bakit daw walang kotse ang Isuzu. Ngayon po alam niyo na, once upon a time ay nagbebenta sila ng mga kotse. Actually, 1974 pa lang, nagdi-distribute na sila ng kotse dito. Hanggang noong mid-80s. Tapos karamihan po niyan ay ginamit as mga taxi. Yung mga kaedaran ko po, kilalang kilala yan. Yan po yung Isuzu Gemini na naka-diesel engine din.
Diyan na po nakilala at binansagan ang Inteco na the dealer that knows Isuzu best. Pagdating po ng 1985 ay hindi maganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Bagsak po ang automotive industry dito sa atin. Kaya maraming mga automotive brands ang nalugi at nawala. Especially yung mga American at saka yung mga European brands. At dahil dyan, hindi rin po kinaya ng General Motors yung pagbaksak ng automotive industry dito sa atin. Napilitan po silang i-terminate yung operation nila dito sa Pilipinas. Pero kahit na po umalis na ang GM at bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, patuloy pa rin pong nagsumikap ang Inteco. Hindi sila nag-give up sa pag-promote ng Isuzu. Kaya umabot sila ng 1989 kasi kagandahan naman po pagpasok ng 1989 ay unti-unti na ulit gumaganda ang ekonomiya ng Pilipinas kasama na dyan ang automotive industry. Diyan na po pumasok yung mga bagong batch ng Isuzu vehicles, including yung TFR 54 na pick-up na naging sobrang mabenta dito sa atin. Palagay ko mas kilala nyo po yan sa tawag na Isuzu Fuego. Nagkaroon nga po ako ng pickup na yan, pero nabili po namin noong early 2000s. Kaya lang sadly ay nangailangan ako ng pera, kaya kinailangan ko rin po itong benta. Isa po itong Isuzu Fuego sa mga naging sasakyan ko na pinanghinayangan kong ibenta. Kasi guys, iba talaga yung power at saka yung tibay ng Isuzu. Tapos matipid pa yan pagdating sa fuel consumption. Well anyway, balik tayo dun sa kwento. Pagpasok po ng 1990s, lumakas po ang bentahan ng Isuzu vehicles dito sa Pilipinas. Kaya nag-decide po ang Isuzu Motors Japan na mag-establish na ng Isuzu Philippines Incorporated. Diyan na po nag-start pumasok yung Highlander na eventually naging Crosswind. Yun naman pong Isuzu Fuego, eventually ay napalitan ng Isuzu D-Max. Tapos nagkaroon din po sila ng SUV, yung Altera, na later on napalitan naman po ng MU-X. Pero lahat po ng mga nangyari na yan ay hindi po magiging posible kung hindi dahil sa Inteco na sinimula ng founding chairman nila na si Mr. Antonio Harina tapos ipinasa dun sa anak niya na si Mr. Raymond Harina na currently ay president at saka CEO ng Inteco. At syempre, yung apo ng founder. And proud to say, my friend na si Mr. Ranvin Harina na director naman ng Inteco. Sa ngayon po ay mayroong 7 dealerships ang Inteco. Nandiyan po ang Isuzu Quezon Avenue, Isuzu Pampanga, Isuzu Dagupan, Isuzu Urdaneta, meron din pong Isuzu sa Baguio, Isuzu Valenzuela. At syempre kung saan nagsimula lahat ang kwento na ito. At yan po ay sa Isuzu EDSA. So guys, kung isa ka sa mga nangangarap at interesado na kumuha ng any Isuzu units katulad ng D-Max, MU-X, Travis o kaya naman yung mga trucks nila, pwede nyo pong kontakin ang number sa inyong screen. At kung gusto nyo naman po ng makakasama na pumili, mag-canvas, or makakakwentuhan habang bumibili kayo ng Isuzu unit, comment lang po kayo sa baba at willing po ako na samahan kayo. Basta dyan sa Isuzu EDSA para malapit lang sa amin. So guys, kung nagustuhan nyo po yung kwentuhan natin ngayon, meron po akong ginawang history ng Isuzu Japan. Ilalagay ko po yung link sa description. Tapos invite ko po kayo starting next week, May 26, ay magkakaroon po tayo ng live na kwentuhan every 7:30 ng gabi hanggang 9 o'clock. So yun lang guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Kung meron po kayong mga gustong idagdag, ay pwede nyo po yung i-comment sa comment section natin sa baba para mas humaba itong kwentuhan natin. Huwag nyo lang po kakalimutang mag-like and share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!